So, una po, ilalagay po ninyo ang bottom sheet. So, gaano ba yung adjustment ng bottom sheet mo? Laging tandaan po, kapag po inopen nyo yung una, then check po ninyo yung flap side niya kung nandito. Kasi yung iba, sobrang excited. Pag ganito, dire-diretso, pag nakita niya, ay, baliktad. Di ba? So, pwede naman yun eh. Paglagay mo dito, open mo muna, i-check mo muna kung nandun yung flap side. Kung hindi mo po na-open, ito yung flap mo, ito. Kung wala dito yan, ibig sabihin, baba mo ganun, wala yan dito, mali na yung bed makeup. Okay? So, kung ito ay bottom sheet, ibig sabihin, saan yung sobra? Ang sobra po natin ng bottom sheet ay doon. Head part. So, unahin mong ilalagay, ipapatong itong side na to. Sakto lang po yan. Okay? Next po, ito yung sobra niya. Dito mo siya ilalagay. Tandaan niyo po ninyo, meron tayong tinatawag na center foldings. Yan ang linya ninyo, may center fold yan. Ito yung guhit na laging naghahati sa linya nyo into two. Dapat itong center fold na to ay naka-center din siya dito. May mga linya kasi mas maikli. Okay, ginagawa kasi ng karaniwan, maikli yan, iusog na iusog, mapunta dito yan. Ngayon, pag ginanon mo, nandito lang siya, so maliit. Doon mahaba. Diba? Lagi po ang center fold po, nasa ng gitna po ng foam or gitna po ng bed, na doon po itong center fold na to. Okay? So, after mo mailapag ito, ang gagawin mo ay itatak mo na po yung head part na yun. Tsaka mo siya, ibababa yung unang flap. At mali. Tama siya. Nabahan ng magtupi. Nabahan ng magtupi, no? Okay? So, nandito na po tayo. And then, dahil po ito, nakatak naman po ito, inak na natin ito, ipapanfold naman natin ito. Okay? Sa pagpapanfold po, unahin mo yung top, panfold na maayos. Mabilis po ang kilos dito, no? Binabagalan ko lang para po mas makita po ninyo yung procedures. Panfold. Dalawang panfold lang, okay. Huwag na masyadong damihan yung panfold. Okay. Ngayon, bawal na bawal po ang pagtanggal ng mga wrinkles sa pamamagitan po ng ating kamay. Okay? So, kapag gusto mong tanggalin ng wrinkles, yung back, yes, back of hand. Bakit? Kasi ito po yung maraming mga pathogens. Okay? Kapag sabi ng pathogens, those are any microorganism that cause infection or diseases. Yan. Okay na to. Tapos, dahil po dito po may sobra, ibig sabihin, itong part na to, dito ka magmamiter. Sino marunong magmiter sa inyo? Kanino may nagmamiter? Okay? So maraming uri ng miter. Una, i-secure mo muna yung dito sa part na to na makinis po yan. Pangalawa, degree lang naman yan eh. Huwag ka lang ng degree. Certain degree. Yan. Pwede na to. Ipatong mo lang yan dito. Next, pasok sa loob yan. Na. Tapos, itap mo na siya. Nakamiter na siya. Nakita nyo maganda yung pagkakamiter niya. Ayun o.
Sabihin, kapag to ay pinasok yung daliri ko, may butas to. Yun po yung miter. Okay? Next, ito naman po, ang gagawin po natin dito ay itatak muna po natin yan. Ang pagtatak po niyan, gamit po ang back ng ating hand. Hindi po pwede ito. Okay? Back ng hand po yan. So tapos, pwede kayong ibalok yung tuhod ninyo kung gusto ninyo. Lalimat tangkad sa inyo. Kasi kapag po, lagi pong, ito, ginagawa ko, lagi nakaganyan ka, may masakit na yung likod mo. Sigurado yan. Okay? So na-ready na natin yung ating bottom sheet. Next po, itong rubber sheet. Unfold, pasok sa loob. Bilis lang yun. Next, itong ating cotton draw sheet. Kung may sobra, tak. Kung wala sobra, then let it go. Then, pasok na sa loob. Lagi siya pinapasok sa loob. Last, itong ating top sheet. So, baliktad naman ngayon. Ang top sheet naman po natin, hanggang dito lang. Tapos, dito, sobra. Kaya po yung miter natin, dito yung miter natin. Dito sa part na to. Okay? Ngayon, ang ginagawa ko dito ay sinaside ko muna, ibaba kung ganito. Pwede mo siya ibaba. Tapos, dito sa part na to, dito ako nag-pan-folding. Pwede yun. Pa-pan-folding ko muna siya dito sa gilid. Okay? Yan. So, tapos na ako dito, pumunta na ako sa kabila. So, do the same procedures. Dito, hatak-hatak ka lang. Lagi. Nakakalak naman yan eh, kaya okay naman yun. Takin mo lang siya. So, bakit po natin ginawa yung one side at a time? Yes, to save time and energy. Pangalawa, kung napansin niyo yung procedure po doon sa occupied bed makeup at alam mo to, hindi ka na mahihirapan. Papasay mo. Kasi parehas lang din ang procedure natin dito. Yung top sheet naman po. Pillowcase. Huwag lang mag-attach po itong pillowcase po sa katawan po na. Tapos gawin niyo, baliktarin niyo muna yung pillowcase. Diba, pinaliktad ninyo. Tapos fold mo na siya. Yan. So pag kinuha mo, yung gitna.
wag na wag po natin siya ipapagpag. Ayusin niyo lang po. Tapos huwag natin hawakan ito. Bawal siya hawakan. Lagi sa may boot end lang po ng pillowcase po. Hindi lang envelope. Okay. Tapos, ang gawin natin dito, an inch lang. 1 inch. Kung mapasin niyo, hindi nakita yung kulay orange dito, no? Yung rubber sheet. So, dati siya. So, tawag dito is another form po ng unoccupied bed makeup. Ito po ay open bed makeup. Okay? Kapag kinlose po natin ang bed makeup, simple lang naman. Kapag pinagawa sa inyo, close bed makeup, anong gagawin?